Sa anumang samahan, hindi maiwasan ang pagsubok ng selos, lalo na kung may isang tao na tila nagiging mas malapit sa iba kaysa dati. Ang ganitong uri ng emosyon ay maaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at sa ilang pagkakataon, maging sanhi ng away. Sa kaso ng dalawang miyembro ng BINI, sina Maloy at Colette, ang kanilang relasyon bilang magkaibigan ay dumaan sa matinding pagsubok nang mapansin ni Maloy ang labis na paghanga ni Colette kay Chie Filomeno. Mula sa simpleng tampo, nauwi ito sa isang matinding pagtatalo na nagbunga ng pisikal na komprontasyon. Sa kabila nito, ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi madaling masira at maaring muling mabuo sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapatawad. Pagsisimula ng lihim na selos. Sa loob ng isang kafe matapos ang photoshoot ng BINI, tahimik na nagkakape ang grupo. Habang ang iba ay abala sa kani-kanilang cellphone, si Colette naman ay hindi mapigilan ang kanyang paghanga kay Chie Filomeno. Masaya niyang ipinapakita sa grupo ang bagong post ng aktres, may ningning sa kanyang mga mata habang pinapanood ang video. Grabe ang ganda ni Ate Chie kahit walang filter. Tapos ang cool pa niya kausap. Sobrang bait din. Ani Colette na hindi may tago ang excitement. Aba, oo nga. Sobrang humble niya kahit sikat na, sang-ayon ni Gwen habang tinitingnan ang cellphone ni Colette. Sana nga makasama ulit natin siya sa event next week. Sobrang excited ako. Dagdag pa ni Colette na halos hindi na mapakali sa kanyang upuan. Habang lahat ay masayang nakikinig, may isang tao na tila hindi natutuwa, si Maloy. Tahimik siyang nakatingin sa tasa ng kape niya, hindi sumasali sa usapan. Pagtindi ng tensyon at komprontasyon. Lumipas ang mga araw at lalo pang lumalim ang paghanga ni Colette kay Chi. Mas madalas niyang banggitin ito sa usapan, palaging excited kapag may updates tungkol sa aktres at tila hindi napapansin ang pagbabago sa ugali ni Maloy. Naging malamig at tahimik ito, palaging umiiwas tuwing lalapit si Colette. Isang gabi sa dorm ng BINI, napansin ni Aya na tila hindi nagpapansinan ang dalawa. Lumapit siya kay Maloy na nakatulala lamang sa kanyang cellphone. Maloy, napansin namin ni Gwen na parang iniwasan mo si Colette. May problema ba? Tanong ni Aya na may pag-aalala sa boses. Napabuntong hininga si Maloy at umiling. Wala naman, pagod lang siguro, sagot niya, ngunit halata ang pag-aalangan sa kanyang boses. Sigurado ka? Sabat ni Gwen. O baka naman may kinalaman to kay Colette? Nagangat ng tingin si Maloy at saglit na natahimik. Alam niyang hindi niya ito may tatanggi. Hindi ko alam, okay? Hindi ko alam kung bakit ako naiinis tuwing nakikita kong sobrang saya niya kasama si Chie. Parang nakakalimutan niya na kami. Amin ni Maloy habang iniiwasang tumingin sa mga kasama. Ang pagsabog ng emosyon. Sa isang rehearsal, muling napag-usapan ang paparating na event kung saan magiging guest si Chie Filomeno. Gaya ng dati, masaya si Colette habang ibinabahagi ang kanyang excitement. Guys, ang saya. Confirm na si Ate Chie sa event. Sana makapag-picture ulit tayo. Sigaw ni Colette habang kumukuha ng tubig. Ngunit sa halip na matuwa, biglang sumabat si Maloy na may halong inis. Wala ka na bang ibang bukang bibig kundi si Chie? Diretsahang tanong niya. Nagulat ang lahat, lalo na si Colette. Anong problema mo? Sagot ni Colette, kita sa mukha ang pagtataka. Kaibigan ko si Ate Chie, anong masama doon? Kaibigan? O baka naman gusto mo ng palitan kami? Sagot ni Maloy na puno ng hinanakit. Nabigla si Colette sa sinabi ni Maloy. Hindi niya inasahan na ganito ang iniisip ng kaibigan niya. Ano? Maloy, hindi naman ganon. Ngunit hindi na siya natapos dahil tuluyan ng sumiklab ang galit ni Maloy. Hindi mo ba napapansin? Lagi mo na lang siyang pinag-uusapan. Parang wala ng Colette at BINI, puro Chie Filomeno na lang, sigaw ni Maloy. Nagkatulakan sila at halos hindi na mapigilan ng ibang miyembro ang tensyon. Buti na lang at mabilis na pumagit na sina Aya at Stacy upang awatin sila. Tama na, Maloy, Colette, mag-usap kayong dalawa, sigaw ni Aya. Pagpapatawad at pagpapalakas ng relasyon. Matapos ang mainit na komprontasyon, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang dalawang magkaibigan. Sa tulong ng ibang miyembro, napagtanto ni Maloy ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi lamang ito simpleng tampo kundi isang matinding takot na baka mapalitan siya sa buhay ni Colette. Kinabukasan, lumapit si Maloy kay Colette habang tahimik itong nakaupo sa kanilang dorm. Colette, sorry sa sinabi ko kahapon, mahina niyang sabi. Alam kong mali ako, hindi kita gustong saktan. Tahimik lang si Colette, pero halata sa mukha niya na masakit pa rin ang nangyari. Totoo, nagselos ako, dagdag ni Maloy.
Natakot lang akong baka dumating yung araw na hindi mo na kami kailangan. Sa narinig, unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Colette. Napagtanto niyang hindi niya rin napansin ang damdamin ng kaibigan. Maloy, hindi mo kailangang matakot. Oo, hinahangaan ko si Ate Chie, pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kita mahalaga. Sagot ni Colette habang hinawakan ang kamay ni Maloy. Napangiti si Maloy at doon na nila tuluyang naayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Sa huli, naintindihan nilang ang isang matibay na samahan ay hindi nasusukat sa dami ng oras na magkasama, kundi sa lalim ng tiwala sa isa't isa. Ang selos at tampuhan ay natural na bahagi ng isang relasyon, ngunit ang pagpapakumbaba, pag-unawa at pagpapatawad ang susi upang ito ay mapanatili. Matapos ang mainit na komprontasyon at ang kanilang taos-pusong pag-uusap, naramdaman ni Colette na kailangan niyang bumawi kay Maloy. Alam niyang nasaktan niya ito kahit na hindi niya intensyon. Kaya naman, isang gabi, habang nagpapahinga ang lahat sa dorm, bigla siyang lumapit kay Maloy na abala sa pag-scroll sa cellphone niya. Mahina niyang tawag, napatingin si Maloy at kita sa mukha ang gulat. "Oh, bakit?" Sagot niya, hindi sigurado kung may dapat pa siyang ipag-alala. "Lakad tayo bukas? Just the two of us." Alok ni Colette habang nakangiti. Sandaling tumahimik si Maloy, iniisip kung ano ang dahilan. Pero nang makita niyang seryoso ang kaibigan, hindi niya napigilang mapangiti rin. "Sige, saan mo gusto?" "Basta, ako na bahala," sagot ni Colette na may misteryosong ngiti. Ang araw ng pagbabawi. Kinabukasan, ginising ni Colette ng maaga si Maloy. Kahit inaantok pa, napilitan itong bumangon nang walang pasabi itong hinatak ni Colette palabas ng dorm. "Colette, saan ba tayo pupunta? Ang aga-aga pa." Reklamo ni Maloy habang naglalakad sila papunta sa isang nakaabang na taxi. "Surprise!" sagot ni Colette habang nakangiti. Maya-maya narating nila ang isang amusement park, isang lugar na hindi na nila napuntahan mula noong nag-debut sila sa Bini. Agad na napangiti si Maloy, biglang bumalik ang masasayang alaala nila noon. "Na-miss mo to, di ba?" tanong ni Colette habang hinahawakan ang kamay ni Maloy. "Oo naman," sagot ni Maloy, "pero hindi ko akalaing pupunta tayo dito. Kasi gusto kitang bawiin. Alam kong nasaktan kita, at alam kong hindi ko masasabing okay lang lahat ng walang ginagawa para ipakita na mahalaga ka pa rin sa akin." Paliwanag ni Colette habang nakatitig kay Maloy. Napayuko si Maloy, ramdam ang sincerity sa boses ng kaibigan. "Salamat Colette, ang totoo na miss kita." Mahina niyang sabi. "Ako rin naman, sagot ni Colette sa bayap kay Maloy. Dumaan ang buong araw na magkasama sila, sumakay sa roller coaster, naglaro sa arcade at kumain ng street food. Ramdam nila ang kasayahan na matagal nang nawala. Habang kumakain ng ice cream sa isang bench, biglang nagtanong si Maloy, "So, ikaw na ba ang ultimate fan ni Chie Filomeno?" Biro niya. Napatawa si Colette at umiling. "Siyempre hindi, ikaw pa rin ang ultimate best friend ko," sagot niya sabay tapik sa balikat ni Maloy. "Buti na lang," sagot ni Maloy habang nilalapit ang ulo sa balikat ni Colette. Sa huli, natutunan nilang hindi kailangang maging perpekto ang isang pagkakaibigan. Ang mahalaga ay ang kakayahang magpatawad, umunawa at muling bumawi para sa isa't isa. At sa araw na iyon, naalala nila kung gaano sila kahalaga sa isa't isa, kahit pa dumaan sa pagsubok ang kanilang samahan.